Ibinunyag ni Acting Health Secretary Janet Garin kahapon na pinayagan umano ni dating Health Secretary Enrique Ona ang pagsubok ng isang gamot kontra dengue sa mga bata kahit hindi daw ito aprobado ng Food and Drug Administration. Wala pang pahayag ukol dito si Ona. May news to go si Victoria Tulad. Pagpapausok o fumigation o paggamit ng iba pang paraan para puksain ang mga lamok. Kung noon puro pang iwas sa dengue lang ang ikinakampanya ng DOH, nitong 2012 may gamot na nakakagaling umano ng dengue sa loob ng 2 araw ang isinailalim sa clinical trial sa utos ni dating Health Secretary Enrique Ona. Sinubukan ito sa kalahati ng 290 dengue patients. Pero nitong November 2014, nang maupo si Acting Health Secretary Janet Garin, ipinatigil niya ang testing sa ACT-RX Triact na binubuo ng pang-spray sa dila at 2 hiwalay pang tableta. Wala raw kasing basehang nakagagamot ito ng dengue at posible pang magdulot ng immunity sa malaria. May mga paglabag daw sa proseso ng clinical trials at dahil experimental, wala pang approval ng Food and Drug Administration. Ibinunyag ni Garin na sa mga bata pala sinubukan ang mga gamot na posibleng delikado. Walang problemang mag-eksperimento, walang problemang mag-trial. But you don't just test it on children and on people without science. Pero hinintay pang may magreklamo bago ito pinahinto. Bago niyan, may panawagan na rin ang World Health Organization na ihinto ang eksperimento. Ayon kay Garin, ginawa ang testing ng anti-dengue drugs sa 6 na ospital sa bansa, kabilang na itong East Avenue Medical Center sa Quezon City. Inalok daw ang mga magulang kung nais nilang subukan ang gamot sa kanilang anak at nang pumayag ay pumirma sila ng waiver. These children are like our children. So hindi pa pwedeng porket nasa panggobyernong hospital, pwede mo eksperimentuhan, no? Iginiit din ng Philippine College of Physicians at Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases na hindi tama na tinest ang gamot sa mga bata nang hindi pa ito tinetest sa matatanda. Maliit na pag-aaral daw sa wala pang 300 pasyente sa isang medical center ang batayan ng rekomendasyon. Poorly designed daw ito at may sablay rin sa analysis sa resulta. At bagaman walang namatay sa kalahati ng grupong binigyan ng gamot, wala rin naman daw namatay sa 145 na pasyenteng hindi nabigyan. Kaya tila wala rin daw itong naitulong para wala na sanang mamatay sa dengue. Wala pa raw pahayagang FDA ukol dito. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang pahayag ni Ona. Victoria Tulad, GMA News.